Sa video na ito, malalaman mo kung ano ang nangyari nang hindi inaasahan ng isang dalagita ang pagkikita nila ng isang lalaking mas matanda sa kanya sa isang nightclub. Si Nicole, 19 na taong gulang, ay nakatira kasama ang kanyang ama na si Steve, ang kanyang madrasta na si Laura, at ang nakababatang kapatid na si Toby. Namumuhay siya ng payak at walang masyadong alalahanin. Ang matalik niyang kaibigan ay si Margot, at madalas silang magbahagi ng mga lihim, kasama na kung sino ang gusto nilang makasama sa unang gabing espesyal. Isang gabi, inanyayahan ni Margot si Nicole na pumunta sa isang club, ngunit tumanggi si Nicole dahil may plano ang kanyang ama para sa isang gabi ng kasiyahan sa isang konsyerto kasama ang pamilya. Gayunpaman, biglang nakatanggap ng tawag si Steve mula sa trabaho, kailangan siyang lumipad patungong Vancouver para sa isang mahalagang meeting sa loob ng 3 oras. Nagulat ang pamilya, ngunit ipinaalala ni Steve na kung wala siyang trabaho, mahihirapan silang lahat. Labis itong dinamdam ni Nicole, kaya nagkulong siya sa kanyang silid. Sa huli, tumawag siya kay Margot at sinabing nagbago ang isip niya at sasama na siya sa club. Pagdating nila sa club, may nakita si Margot na kakilala at lumapit para bumati, habang naiwan si Nicole sa isang tabi. Dito lumapit sa kanya si David. Nagpakilala sila sa isa't isa at agad nagkapalagayan ng loob. Biglang may nagkagulo sa loob ng club, may nagsimula ng away. Nagsimula ang kaguluhan at may tumawag ng pulis. Nagkanya-kanyang takbuhan ang mga tao. Hinawakan ni David ang kamay ni Nicole at sabay silang tumakbo palabas. Nagtago sila sa bubungan, bumaba gamit ang fire escape, at nakaligtas sa pulisya. Dinala ni David si Nicole sa isang lugar kung saan matatanaw ang magandang tanawin ng lungsod. Umupo sila sa isang bangko at pinahanga ni David si Nicole sa pagiging romantiko niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pamilya at kung paano niya kamahal ang kanyang mga magulang, pinapaintindi kay Nicole na lumaki siya sa isang masayang tahanan. Hindi nakauwi si Nicole hanggang 2:00 ng madaling araw. Pagdating niya sa bahay, naghihintay na si Laura at galit ito dahil hindi man lang siya tumawag para ipaalam na may late siya. Pinilit ipaliwanag ni Nicole na nasira ang kanyang relo, pagkatapos ay agad siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pero hindi basta-basta si Laura, sinabihan niya si Nicole na hugasan ang kanyang mukha. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagkikita sina David at Nicole. Sinusundo siya ni David pagkatapos ng klase at magkasama silang naglalakad, niyayakap ang isa't isa, at palihim na naghahalikan sa mga sulok. Para kay Nicole, ito ang perpektong palakpakan para sa isang 19 anyos na dalaga. Samantala, si Margot ay unti-unting nagiging malapit sa isa sa mga kaibigan ni David na si Logan. Isang araw, biglang sinabi ni David kay Nicole na gusto niyang makilala ang kanyang pamilya. Kinabukasan, ipinakilala siya ni Nicole sa kanyang mga kamag-anak. Agad niyang nakuha ang loob ng lahat, lalo na si Laura, na tinulungan pa niya sa paghahalaman. Kunin mo ang mas malaki. Ang sikreto sa pagtatanim ay panatilihing basa ang lupa sa loob ng 10 araw dahil napakadelikado ng mga ugat sa panahong ito, ani David, na nagpapakita ng pagiging maasikaso at magalang. Samantala, sa kanyang opisina, dumaan si Steve sa banyo upang maghugas ng kamay. Sa sandaling iyon, bahagyang iniangat ni Margot ang kanyang tapal odo, na nagpakita ng kaunting bahagi ng kanyang parilya. Napatingin si Steve ng bahagya, ngunit agad niya itong binaliwala. Napansin ito ni David at napangiti siya sa isang kakaibang paraan. Hindi ito pinansin ni Steve at pinaalalahanan lang ang lahat, na dapat makauwi si Nicole bago maghating gabi. Bago sila umalis, palihim na pumasok si David sa opisina ni Steve at iniatres ang orasan ng 30 minuto, tulad ng ginawa niya noon sa relo ni Nicole. Sa karnabal, lalong naging malapit sina David at Nicole. Samantala, dahil sa pagbabagong oras, hindi naabot ni Steve ang kanyang deadline sa trabaho at muling ipinatawag sa Vancouver. Sa inis, nagdesisyon siyang isama si Laura sa biyahe upang mabawasan ang tensyon. Bago umalis, mahigpit na tinagubilinan ni Steve si Nicole na walang dapat papasukin sa bahay habang wala sila. Ngunit kaagad pagkatapos nilang umalis, tinawagan ni Nicole si David. Gayunpaman, abala ito sa kanyang mga kaibigan at hindi kaagad makakapunta. Nangako siyang pupunta mamaya at humingi ng code sa pinto. Ibinigay naman ito ni Nicole at sinabing hihintayin niya ito kahit anong oras dumating. Pagdating ni David, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, at sa isang iglap, itinulak niya si Nicole, na labis na nagpagulat sa kanya. Matapos nito, nagalit si David kay Gary, na lalong nagpangamba kay Nicole. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukan ni David na makipag-ayos kay Nicole, ngunit umiiyak itong nakiusap sa kanya na umalis. Sa loob ng ilang araw, tinanggihan ni Nicole ang anumang pakikipag-usap kay David. Sinubukan niyang humingi ng tawad sa pamamagitan ng mga liham, sulat kamay na mga sulat, at bulaklak,
ngunit hindi ito pinansin ni Nicole. Sa kabila ng kanyang pananahimik, labis pa rin niyang nami-miss si David. Isang gabi, narinig ni Steve at Laura ang pag-iyak ni Nicole sa kanyang silid. Noon pa man ay tinulungan na ni Laura si Nicole na itago ang pasa mula sa kanyang ama, kaya lalo silang naging malapit sa isa't isa. Pumunta si Laura upang damayan ang kanyang stepdaughter. Hanggang sa puntong iyon, sinabi ni Nicole sa lahat na ang pasa niya ay mula sa isang aksidente sa klase ng physical education, ngunit sa wakas, inamin niya ang totoo kay Laura, na sinubukang patahanan siya. Sa sandaling iyon, pumasok si Steve sa kwarto at aksidenteng napansin ang isang walang lamang pakete na supot ng ice candy sa ilalim ng kama ni Nicole. Sa puntong iyon, napagtanto niya kung ano talaga ang nangyari at mariing ipinagbawal kay Nicole ang muling pakikipagkita kay David. Makalipas ang ilang panahon, nagawa pa ring makipagkita ni David kay Nicole. Sinabi niya kung gaano niya ito kamahal, na siya ang dahilan ng kanyang buhay, at nais lamang niyang protektahan siya. Sa huli, napatawad siya ni Nicole. Ilang sandali pa, pag-uwi ni Steve mula sa trabaho, naabutan niyang nasa tabi ng swimming pool si David kasama sina Nicole at Laura. Mula pa noon, hindi na talaga nagustuhan ni Steve si David, iniisip ng iba na dahil ito sa selos, ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin niya ang mas marami pang kakaibang kilos ni David, kaya lalo siyang naging mapaghinala. Sa pag-iimbestiga, natuklasan ni Steve na puro kasinungalingan ang mga sinabi ni David tungkol sa kanyang pamilya. Sa katotohanan, lumaki siya sa iba't ibang foster home hanggang sa umabot siya ng 19 na taong gulang, at ngayon, walang nakakaalam kung sino talaga siya. Wala siyang edukasyon, tirahan, o trabaho. Isang araw, hinarap ni Steve si David sa labas ng paaralan ni Nicole at sinabihan itong huwag nang makipagkita sa kanyang anak. Sa halip na umatras, tinawag ni David si Steve na isang insecure na lalaki at hinamon ito, sinasabing si Laura mismo ay handang ipagkanulo siya. Matapos bastyusin si Steve, umalis si David ng may pagmamayabang. Samantala, muling nagkasama sina David at Nicole sa gabing iyon, ngunit sa huli, nagpasya si Nicole na bumalik sa kanilang bahay. Pagkababa niya ng sasakyan sa tapat ng kanilang bahay, sumilip siya sa bintana at nakita niyang gising pa ang kanyang mga magulang. Bigla siyang nawalan ng gana pumasok at sa halip, nagdesisyon siyang bumalik kay David. Pagdating niya sa bahay ni David, napansin niyang maraming sasakyan ang nakaparada sa labas at malakas ang tugtog, may kasiyahan na nagaganap. Sumilip siya sa bintana at nakita ang kanyang kaibigang si Margot na tila kakaiba ang kilos habang kasama si Logan. Biglang lumitaw si David, hinawakan si Margot, at pinilit siyang sabihin na gusto niyang makasama siya. Sa takot at pagluha, sumunod si Margot, kaya binuhat siya ni David papunta sa silid tulugan. Gulat at wasak ang damdamin, agad na umuwi si Nicole. Kinabukasan sa cafeteria ng paaralan, magkasama sina Nicole at ang kanyang matalik na kaibigang si Gary nang biglang lumapit si David na parang walang nangyari. Galit na sinigawan siya ni Nicole na lumayo. Litong-lito, hinawakan ni David ang braso niya, ngunit agad na sumingit si Gary upang ipagtanggol siya, dahilan para pakawalan siya ni David. Pagkatapos ng klase, dinalaw ni Margot si Nicole. Lumabas sila upang mag-usap, ngunit nagimbal si Nicole sa tila walang pakialam at mahinahong kilos ni Margot, sa kabila ng lahat ng nangyari. Napagtanto niyang hindi na niya kilala ang matalik niyang kaibigan, kaya nagpasya siyang wakasan ang kanilang pagkakaibigan. Sinubukan ni Margot ipaliwanag na nasa impluwensya siya ng gamot at pinilit lang siya ni David sa lahat ng nangyari. Nagmakaawa siyang huwag siyang talikuran ni Nicole, ngunit tumalikod na ito at lumayo. Hinabol siya ni Margot, sumisigaw na siya lang ang natitira niyang kaibigan. Habang pabalik si Margot, biglang lumitaw si David at galit na hinarap siya. Gumamit siya ng masasakit na salita at pilit na inalam kung ano ang sinabi niya kay Nicole. Umiiyak na sinagot ni Margot na wala siyang sinabi, pero tila alam na ni Nicole ang lahat. Binalaan siya ni David na dapat ayusin niya ang sitwasyon, dahil kung hindi, magdurusa siya ng husto. Kinabukasan, anabangan ni David si Gary sa isang liblib na lugar pagkatapos ng klase at inatake ito, na nagresulta sa isang trahedya. Samantala, paglabas ni Steve mula sa trabaho, nadiskubre niyang durog ang kanyang sasakyan. Sa loob, may isang nakakatakot na sulat mula kay David. Agad na nanghiram ng sasakyan si Steve mula sa isang kasamahan at tinunton kung saan nakatira si David. Pagdating niya sa bahay ni David, wala ni isa mang tao. Pinasok niya ito at natuklasan ang nakakakilabot na ebidensyang nanguhumaling na si David kay Nicole, may mga litrato niya, piraso ng kanyang pangloob na tapal odo, at isang pulse heiress na may nakaukit na David's Girl. Nakakita rin siya ng isang portrait ng pamilya kung saan pinalitan ni David ang mukha ni Steve ng kanyang sarili. Sa galit, sinira ni Steve ang lahat ng makita niya sa bahay.
Maya-maya, dumating sina David at ang kanyang grupo at nadatnan ang bahay nilang wasak. Alam na agad nila kung sino ang may kagagawan at dumiretso sila sa bahay ni Steve. Habang nasa telepono si Steve upang ipaliwanag ang lahat sa pulisya, may nag-doorbell. Binuksan ito ni Laura at bumungad si Margot, umiiyak at nanginginig. Isiniwalat niyang si Gary ay wala na, natagpuan ang labi nitong bagbog sarado sa kakahuyan. Biglang may naghagis ng labi ng aso papasok sa bahay. Patuloy si Steve sa pakikipag-usap sa pulisya nang biglang maputol ang linya. Sinabi ni Nicole na si David ang may kagagawan ng lahat. Mabilis na inilock ni Steve ang pinto gamit ang deadbolt, kasabay ng marahas na pagpilit ni David na makapasok. Nasa labas si David at ang kanyang grupo, hinahamon sila at sinasabing pwede sanang naging iba ang lahat, pero ngayon, mas mabuting papasukin na lang siya. Sinimulan ng kanyang grupo ang pagbasag ng mga bintana at pinto gamit ang bato. Samantala, napansin ng security guard ang nangyayari at agad na tinawagan ang bahay, ngunit patay ang linya. Mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at tumungo sa bahay ni Nicole. Pagdating niya, inutusan niya si David na ilagay ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kotse, ngunit palihim na lumapit si Logan mula sa likuran upang atakihin siya. Naiwasan ito ng guard at bumunot ng armas. Sa sandaling iyon, biglang lumabas si Steve mula sa bahay at sinugod sina David at Logan. Ngunit isang kasamahan ni David ang nagpaputok sa likod ng security guard, agad itong nailigpit. Sinubukan ni Steve bumalik sa loob ng bahay, ngunit nahuli siya ng grupo ni David at iginapos. Habang nangyayari ito, nakatakas sa bintana ang nakababatang kapatid ni Nicole na si Toby. Sumakay siya sa sasakyan ng guard at tumawag sa pulisya. Napansin siya ng isa sa mga tauhan ni David at pinaputukan siya, pero mabilis niyang inapakan ng gas at nasagasaan ito. Samantala, nabasag ni Logan ang pinto ng kwarto kung saan nagtatago sina Nicole at Margot. Sinubukan niyang palakpakan si Nicole, ngunit buong tapang siyang ipinagtanggol ni Margot. Gayunpaman, walang awa siyang sinaktan ni Logan. Sa kabilang banda, dinala ni David si Steve sa kwarto ni Nicole at pinilit itong magpaalam sa kanyang ama. Ngunit pagpasok niya, nadatnan niyang si Logan ay inaatake si Nicole. Sa matinding galit, binunot ni David ang kanyang armas at iniligpit si Logan. Handa na sanang tapusin ni David si Steve, ngunit nagsisigaw si Nicole, pinipigilan siya. Sa gitna ng kaguluhan, nakapasok si Toby sa bahay at dinala kay Laura ang susi ng posas. Tahimik na pinalaya ni Laura si Steve, na agad na lumaban kay David. Ngunit mas malakas si David. Palapit na siyang tapusin ni Steve nang biglang sumugod si Nicole at sinaktan siya sa likod. Bagaman sugatan, nanatiling nakatayo si David. Muling bumangon si Steve at nakipaglaban kay David sa huling pagkakataon. Sa matinding labanan, naitulak ni Steve si David palabas ng bintana, dahilan ng kanyang pagkawala sa pagbagsak. At doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento. Panoorin din ang iba ko pang mga video. Kita-kits sa susunod.